haraping interview, ano man ang edad mo, i-claim mo, James 1 verse 5, anong nakasulat doon? Sabi po sa James 1 verse 5, for whomever lacks knowledge and wisdom, ask, and it shall be given outpouringly. Bibigyan ka ng karunungan at katalinuhan. Amen po. So, mamuhay ka sa mga pangako ng Diyos Ama. Nang sa gayon, lagi kang mayroong pag-asa. Lalo kang may tinatanaw. Amen po. Ang sabi po sa verse 4, nung kabahagi po ng binasa ko kanina sa Aklat ng Mga Gawa, sabi po, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang pinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Si Jesus po nagwika nito. Siya mismo nagsabi, hintayin nyo ang pangako ng Ama. Amen? Jesus said, my food is to do the will of God. My food is to do the will of the Father. Even ang ating Panginoon, sinabi niya yan. Sa kaganapan po ng kalooban ng Panginoon. Yan po ang pinaka-hinahangad ng ating Panginoong Yesus. Ito po yung pinaka-pagkain at kalakasan ng ating Panginoon. And if we live by His Word, we become His Word to others. Tayo po mismo, nagiging buhay na salita tayo ng Diyos sa iba. You see, mga kapatid, it is a fact that we cannot separate the Word of God from our lives because this will testify that the Word of God is true. Na kapag ikaw ang nagsalita, lalo't ikaw ay bahagi na, nabubuhay ka na sa salita ng Diyos, at ginamit mo yan, lalo na't ikaw ay pinagaling, tapos sasabihin mo sa kanila yan, ikaw mismo, kasabihan nga po, there is this beautiful quote, we are the only Bible that even the unbeliever will read. We are the only Bible that even the unbeliever will read. Maniniwala pati yung mga walang pananalig na totoong buhay ang Diyos kapag nakita nila na dati ikaw ay grabe ang buhay mo, dati ikaw ay isang pusakal, dati ikaw ay isang magnanakaw, dati ikaw ay isang kung ano-ano pa na nakasalanan, tapos nabubuhay ka na ngayon sa pagbabago, maniniwala silang may Diyos na may kapangyarihang mag-reform o magbago. Amen po? So, this will make Him truly alive in our life. Kaya mabuhay po tayo sa pangako ng Diyos Ama. At ang Diyos ay tapat sa pangako. Sabi ko nga po, this world will give us promises it cannot keep. Nabubuhay po tayo sa mundo na walang kasiguraduhan. Ang lahat ng taong nakapaligid sa atin, pati na mahal sa buhay natin, mangangako po yan, ngunit hindi makakatiyak na yan lahat ay matutupad. Tanong, kayong mga nakikinig ngayon, mga minamahal kong kapatid, lahat po ba ng pinangako sa inyo, ng kapwa nyo, maging asawa, anak, kapatid, natupad? Di po ba hindi lahat? And while the world is the promise keeper, hindi naman po natutupad, iisa lamang po ang ating promise keeper talaga. This world will give us promises it cannot keep, but the Lord is the only promise keeper. Tapat po ang Diyos sa kanyang pangako. Miski po si Timothy, pinatunayan po niya yan sa 2 Timothy 2 verse 13. Ang sabi niya, the Lord is faithful even when we are not because He cannot be untrue to Himself. Kahit tayo sumisira sa ating mga pangako bilang mga tao, kailanman kapatid, ang Diyos ay hindi pwedeng magsinungaling sa kanyang mga salita. Amen po? So, mamuhay sa mga pangako ng Diyos Ama. Pangatlo po, maglingkod sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Maglingkod sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa verse 5 po, ang sabi po sa wikang Ingles, sa binasa ko sa Aklat ng Mga Gawa, for John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di na magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. So tayo rin po, maglingkod tayo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Meaning, dapat we will be empowered by the Holy Spirit. Malalaman mo na kapag ang isang lingkod o ang isang tao na sinasabing Kristiyano siya, empowered by the Holy Spirit. Nabubuhay sa kanya ang presensya ng banal na Espiritu. May pag-ibig, may galak, may kahinahunan. Amen? Nandun sa kanya yung bunga ng banal na Espiritu Santo. Kapag nabautismuhan ka na ng banal na Espiritu, even yung mga disipulo niya kung bakit pinagpala sila ng banal na Espiritu, upang maging ganap ang kanilang kapangyarihang ipagpatuloy
ang gawain at gampanin na iniwan sa kanila ng Panginoon upang maitayo ng matatag ang ating banal na simbahan, empowered by the Holy Spirit. Kaya nga po tayo, mga kapatid, kapag tumanggap din po tayo ng ating mga assignment, whether magbabasa ka ng banal na salita ng Diyos, yung gospel, o kahit ano pa po yan, lalo na po sa worship, kung ikaw mag-worship o prayer leader, hingin mo po ang pagbabasbas at kapangyarihan ng Espiritu Santo upang masigurado nyo po na empowered and anointed kayo. Amen po? The Spirit works in two ways. First, by His gifts, nakasulat sa 1 Corinthians 12, and by the fruit, as Paul wrote in Galatians 5, verse 22. Yung mga gifts, ito po yung gifts of prophecy, gifts of speaking in tongues, gifts of healing, gifts of the miracle, gifts of interpretation, gifts of faith, yung mga ganon. Siyam po yun. Pero ito pong gifts na to, mas magiging makapangyarihan po ito kung tayo, mabubuhay tayo na meron mga bunga ng banal na espiritu. Alin po yun? Love. At ang bunga ng banal na espiritu ay love. At ang character trait ng isang tao may pag-ibig, yun po yung may love, yun po yung may joy, may peace, kindness, goodness, gentleness, self-control, yung mga ganon. So alam niyo po rin yan, ano po? So the Spirit works in two ways. Tandaan niyo po yan. First, by His gifts, and second, by the fruit. Amen. So yun po yun. Maglingkod sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kapag nasa iyo ang banal na Espiritu, lahat po makakayanan at magagampanan mo ng may kapangyarihan at may kaganapan. Number 4, itaguyod ang kanyang layunin sa ating buhay. Nang muling magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? So, tanong po yan ng mga disipulo habang kausap sila ng Panginoon bago siya umalis at umakyat sa langit. Tinanong kung itatatag na muli ang kaharian ng Israel. So mga kapatid, lahat po tayo may purpose. At ang kailangan sa purpose na yan, i-pursue po natin. Pursue your purpose. Pursue the purpose of the Lord that God is giving. The purpose that the Lord has given you. Itaguyod ang kanyang layunin sa ating buhay. Ano po ba ang layunin ng Panginoon sa iyong buhay? Sa akin po, ito na po yung layunin. To preach His words. Amen? To serve His people. To serve God and to love His people. Nandito po kami, mga tagapagpahayag, pati mga leaders ninyo, upang paglingkuran ng Panginoon at mahalin ang kanyang mga minamahal. Mahalin ang kapwa. Amen po? That's why we live for God. And if we believe in His resurrection, kung naniniwala tayong muling nabuhay ang Panginoon, gaya nga natin, ngayon po, He is risen, sabi nga natin. If we believe in His resurrection to life and ascension to power, there is no reason why we should live but for Him. Wala na pong dahilan. Wala na po tayong ibang layunin dapat kung hindi ang mabuhay para sa Panginoon. Amen? Ang buhay po natin ay upang gamitin tayo ng Panginoon sa pagbibigay ng kanyang kalwalatihan. Live in glorifying Him. Sabi nga po sa Romans 12 verse 1, offer yourself as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Offer yourself as a pleasing sacrifice, holy and pleasing to God. And this is our spiritual worship. Kung ginagawa po natin to, araw-araw po tayong nabubuhay para sa ating Panginoon. Na lahat ng ginagawa natin ay inaalay natin ng may layunin na naayon sa layunin niya. Lord, magluluto ako ng masarap ngayon. Kasi isa sa layunin bilang ina, mahalin at paglingkuran ang aking pamilya, ang aking mga anak. Sasarapan ko ang luto ko, Lord. Kaya habang nagluluto ako, umaawit pa ako dyan.